ako nanood ng SONA like last year. And wala akong planong basahin ang nilalaman ng SONA o kahit man lang summary dahil I truly believe it is a waste of time of the Filipino people. Sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Hulyo 27 taong 2026 alas 4:05 ng hapon sa Batasang Pambansa, Quezon City, tumagal ng 1 oras at 25 minuto. Tinalakay ang anti-corruption at flood control scandal na nagsimula nung sinabi niyang mahiya naman kayo noong nakaraang taon. Tinalakay din ang krisis sa gasolina dahil sa gyera sa Iran. Ipapataw ang fuel subsidy at price rollback at itataas ang tax exemption sa 350,000 piso, aalisin din ang system loss charge sa kuryente, binanggit din ang pambansang pabahay para sa Pilipino, bagong gas reserve sa Malampaya, 10,000 bagong guidance counselor, mas malawak na libreng gamot sa PhilHealth, Pax Silica Hub sa New Clark City, at unang spaceport sa Cagayan. Sinabi rin na hindi tayo papayag na masakop, we are Filipinos and we do not yield. Pinag-usapan ang pagbanggit sa pinsan niyang si dating House Speaker Martin Romualdez. Sinabi ni Pangulong Marcos na malapit nang ihain ng patong-patong na kaso laban sa dating Speaker sa Ombudsman dahil sa flood control project scandal. Sinabi rin ng Pangulo na hindi ako presidente ng aking pamilya, presidente ako ng Pilipinas. Sumagot si Martin Romualdez at sinabi niyang sang-ayon ako na gawin natin ang tama. Ang tama ay ang sumunod sa proseso at hayaan ang ebidensya ang magsalita. Sinabi rin niya na masakit ito para sa pamilya pero nirerespeto niya ang Pangulo at handa siyang patunayan na wala siyang nilabag na batas. Hati ang komento ng netizens, marami ang nagsasabing drama lang ito ng magpinsan at sa huli ay walang makakasuhan at maabswelto lang dahil sa kakulangan ng ebidensya. Tinawag ng iba na buwaya at tambalaslo si Romualdez. Marami rin ang nagsasabing puro salita lang at budol ang SONA, sabi ng ilan hanggang salita lang, puro kasinungalingan, at huwag maniwala, ginawang biro ang rocket launch at sinabing flood control nga hindi maayos rocket pa kaya. Sa kabila nito may ilan ding nagpuri at nagsabing the best ang SONA at mabuhay ang Pangulo, pero mas marami ang galit at nagsabing very poor at mag-resign na. Samantala buod ng interview kay Sandro Marcos tungkol sa pagsabog. Nagulat si Sandro Marcos sa balita, hindi niya alam na may nangyaring pagsabog sa Department of Justice at may nahanap na bomba sa Jokno Boulevard malapit sa Senado. Nilinong niya na yung sa Jokno ay hindi sumabog at nakita lang na improvised explosive device, pero yung sa DOJ ay sumabog daw. Sabi niya biberipikahin muna niya ang report dahil ngayon lang niya narinig, pero buo ang tiwala niya sa mga autoridad na hahanapin ang may gawa at aalamin ang motibo. Tanong niya kung konektado ba ito sa SONA. Aniya mahirap maniwala na nagkataon lang ito lalo na sa mainit na klima sa politika ngayon, kaya dapat maging mas maingat. Dahil dito, hihilingin daw niya sa Presidential Security Group na magsagawa pa ng isa pang sweep o paghalughog sa buong Kongreso para masiguro ang kaligtasan. Number two, find out what the motive is. Whether it's tied to the SONA or not, it's very hard to believe in coincidences, right? Lalo na with the political climate we are living through in this day and age. I think it's incumbent upon us to be extra wary with things like this happening. I think I'm gonna ask the PSG to do one more sweep of Congress after that news. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Kaakibat ng mga naisampang mga kaso Sige, subukan mong ipakulong ako. Malalaman ng taong bayan ang sekreto mo. Insan, wala naman akong sinabi makukulong ka. Huminahon ka.